Praise. Alright, mayong buntag sa tanan. Kini ang Cornerstone Believers radio program. Kini si Evangelist Mab. Kuyog na ko sa makanunay si Dr. Faulkner. And of course, atong mga suking tigpaminaw nga nadira, no? Atong i-greet sila Dr. Faulkner, no? Good morning ni Joy and June Valencia, akong parents, no? Always. And ni Chief Arlene, no? Good morning. And sa uban nga ng lantaw ka nato karon nga wala pa siguro ka comment, no? Wala pa ka tikaw-tikaw sa comment section. Mayong buntag kaninyong tanan. Do not forget, no? Ibutang inyong mga greetings na para pod mo na mo mahatagan pod pagtagad, di ba? Nindot na magkuyog ta karon, mag-enjoy ta. And of course, I'd like to invite everybody to keep on following, no, our YouTube channel. We have Music Generation Official, and all our songs are available on all streaming platforms. Yes, tanan Apple Music, Spotify, YouTube Music, na dira tanan bulungara ang Music Generation Officials. Our Facebook pages, we have CB Church Connect. We also have Counterflow and Sips of Scriptures. Okay, may buntag sa tanan. May buntag. Mayo kayo ang ato ang adlaw iman. Bisan tulog na ay mga vehicular accidents din sa Negros Oriental, especially sa Dumaguete sa. Yes. Pero salamat as Ginoo nga masulbay gyud tanan ba. Tanan. At iampo iban map ang ato ang lugar karon nga ma-minimize ni mga aksidente. Labi na sa DepEd Evangelist Mab sa eskwela nga daghan kaayo magsige bagay mga bata. Mao lagi. Pati ang principal, pusil. Katong maestro gisubag sa estudyante kung gamay tagaan sa gamay grado. Grabe. Daghan tagi ampo ron. May tagtabang sa Dios. Amen. Amo langit ng amahan ining kabuntagon. Nagaampo kami alang sa Pilipinas. Hatagi kami amahan. Kalinaw, labi na sa mga kadalanan. Yes. Ayaw itugot amahan nga adunay mga vehicular accidents. Di mi mosugot amahan nga masigiran nig balita nga daghang mga matay sa kadalanan. Ug nakangusab kami nga ang imong gugma may maghari sa dalanan, labi na sa mga drivers. Yes, daghang mga tawo amahan nga gigamhan sa karbo, sa kasugo nga magdadala og mga armas, mamusil, manghagit og away. Ug ang uban usab amahan nga nag-drive silang masakinan nga kapoy o giduka o katulugon. Yes. Ug sa ubang driver usab nga hilig og pasikat nga magsigpakusog. Tabagin kami nini amahan nga mahapsay kini. Istorya ka sa mga katawhan silang kasing-kasing silang unahuna. Badlo nga sa amahan ng tanan nga mga influensya sa yawa sa ilahan sa mga kinabuhi sa mga tao. Nag-ampo kami sa malinawon nga kadalanan. Nag-ampo sab kami amahan nga mga labot ka sa Department of Education. Yes. Nga mga bata magkatuon sa pakigugmaay sa usag-usa. Ug nga motahod og morespeto sa mga teachers bisan pa man amahan sa mga naa sa pagdumala sa administration. O puna og kalinaw og pulong amahan ng matag unahon nagkasing-kasing sa mga Filipinos. Labi na usab sa among politics manginlabot kanini. Yes. Daghan kayong sulbaronon sa among nasod sa Pilipinas dili kini mahimo namo lamang kung bisan kinsa nga tawo sa kalibutan kung walay tabang nimo. Yes, man. Nangayo kami nini mga butanga sa ngalan ni Kristo Jesus. Ug usab makigsulti ka namo karon pinagis mong pulong tudloi kami pasabta kami. Uban sa tabang sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo sa matag adlaw. Especially today, ang Dios maayo. Amen. Evangelist Mab ato ang paliw sa kugbasa Ivan Mab sa Exodus chapter 3 verse 13 to 17. Okay, I'll be reading from NLT version, verse 13 to 17. But Moses protested, "If I go to the people of Israel and tell them, 'The God of your ancestors has sent me to you,' they will ask me, 'What is his name?' Then what should I tell them?" God replied to Moses, "I am who I am. Say this to the people of Israel,
I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel. Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations. Now, go and call together all the elders of Israel. Tell them, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared to me. He told me, I have been watching closely, and I see how the Egyptians are treating you. I have promised to rescue you from your oppression in Egypt. I will lead you to a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Okay, salamat Evangelist Mav. Welcome, Brother. Actually, ang ato ading broadcast karon is tulo ni sa DYSR 95.1 nga Facebook page. Also sa Cornerstone Believers Radio program ug sa kang Evangelist Mav nga personal nga Facebook account. Yes. So, pili lang mo sa inyong ganahan ninyo kaya lain man na siya mga Angles. diha. Ito bang minilize na sa kilid, naapoy ito sa babaw, naapoy din nesto nga. Tinoon. So, 3 cameras ang among gigamit. The title there sa ato ang message this morning is, I am, then go. Wow. Ako, nya, lakaw na. Muna yung title sa message. But, ang focus na to nini nga kabuntagon is faithful mission, rooted in God's name. Wow. Ang pagka matinumanon nga misyon nga nakagamot diha sa ngalan sa Dios. Unsa man ang imong mission nimo kung wala na siya nakasikad, naka-base, na rooted, nakaugat sa ngalan sa Dios. Huyang kayo. Tinoon. Huyang kayo. Ato basahon sa Cebuano, ako basa nini. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita og ingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutanan sila kanako. Unsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon usab ang Dios kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo, mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Adtua ug punduka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila nga ako si Yahweh, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mipakita kanimo nga nag-ingon, nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Egiptohanon kaninyo. Nakahukom ako pagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin gidaog-daog kamo aron dad-on ngadto sa maayo ug tabunok nga yuta sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibihanon ug mga Jebusihanon. So medyo taas Evangelist Mav. Yes. Labi na madugang na ning mga Amorihanon, mga Jebusihanon, Perisihanon, murag kaingon siya nga balik ka po yaman basahon pero lagi butang ra na di Evan Mav para makahibalo bitaw nga kining yuta sa mga kining yuta ang ilang atuan nanay nagpuyo daan ng mga Kanaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, Hibihanon ug mga Jebusihanon. So dako-dako ginin sang yuta Evan Mav kidaghan man kay nagpuyo. Pero ang tuyo sa Ginoo nga si Moses manggod kay iyahang gitawag ba aron nga mo adto dito mission nito
mo imukuha sa mga katawhan nga gidaog-daog sa Ehipto. Si Moses naghatag siya og clarity bitaw, naghatag siya og pagklaro ba about God's name and future plans. Ug ang Dios may respond siya with a defining revelation of His identity. Pinaka first time ni Evangelist Mab nga nitug-an siya sa iyang ngalan bitaw. Reaffirm niya ang covenant promises and a commissioning that moves from divine initiative to human participation. So giklaro din nga ang Dios, ang iyang sugo niya nakapalihok, nagbalhin gikan sa lakang nga ang Dios mo nag-una-una og pailaila ni Moses. Dili si Moses mo nag-una pailaila sa Dios, kundi dili ang Dios mo nag-una-una pailaila ni Moises. Dayon si Moises gi-apil-apil sa trabaho sa Dios. Doon tayo tulo ka mga minungdanon nga mga bahin ni nga mensahe nga mag-invitar ka na to center our mission on the reality of God's name. Kung naamang tayo mission sa kinabuhi, dapat nakasintro na isa sa ngalan sa Dios. Ha? Kaya kung wala na siya na sintro evangelism, kanang imong mission, automatic na siya masumpay. Na prefix nga kunsi. Kunsi mission. Wala may tao sa kalibutan evangelism. Kung tarong lagutok di lang buang nga walay mission. Na mo dyan ni mission. Mga eskwelahan ni mission, ang tanan nga mga institutions na dyan na mission. Bisan ang tao na mission, personal man na siya, o familial o marital na missions. Ang pangutana lang, kana bang mission nato, napasikat ba yun na siya sa ngalan sa Dios? Kay kung wala, ay dako kinang problema. Ngayon ko mamati sa mensahe ng kabuntagon karon. Atong sugdan ni Evangelist Mav pag hisgot kining unang punto sayon sila to sabton. Ang kining mensahe manggod nga pag-ingon sa verse 13 to 14 nga kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan sila ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako ngani kaninyo ug mangutana sila kanako unsa may iyang ngalan, unsa may ako itubag kanila. Di ba Evangelist Mav? Normal man nga normal ra man gyud siya Evangelist Mav nga musugoon kami ingon jud ka maniguro kadaan niya. Wala dili ba ko ilado. Then kung mangutana sila kinsa may nagpadala nimo. Niklat ba kag butho dinhi. Unsa yung background? Kinsa asa ba kag authority? Oo. Ngano moingon man ka nga gisugo ka sa kinsa gisugo ka nimo? Ngano man ko minimo sure ka? Di kinala ba gyud diri og muluwas na mo gikan sa panggobyerno nining Ehipto. Ingon si Moses, naniguro si Moses Evangelist. He presses for clarity ba ibang map ngayon. So nga, karoon lang ako ni bakit kinsa day ka? Nakayusulti ng bahina ibang map. I mean, makita na to, nature bitaw sa tao nga, of course, they would definitely ask, kinsay nag-send ka na to, as tagikan, gingon nimo ganina Dr. Faulkner, whose authority are we working upon? So si Moses, knowing nga muna kinaiyas mga tao, nangayog yun siya og kwan, in what name am I gonna bring this message through? Ginanam. Okay, so una nga point Evangelist Map is the name of God, I am who I am. The ground for bold mission. Ang ngalan sa Dios nga ingon siya ako mao ako. Mo siya ang basihanan mo ni siya ang yuta iban mo para pag imong tamakan mo ni otoridad nimo alang sa may sugod nga mission. If you need to have a ground for bold mission, make sure nga ang nagsugo nimo ang Dios mismo. Yes. Ang Dios mismo. Di ba Moses asked, who shall I say sent me? Who shall I say sent me? Kinsa man, unsa may akong isulti? Unsa ngalana akong isulti nga nagpadala nako? And God's reply, Evangelist Mav, I am who I am. I am who I am. Kada ba nga pagka-istorya bitaw nga, inang ako, mao ako. Kasabot ka ng
ingon ana nga pagkaistorya Evan Mav kay ang Dios mong Evangelist Mav dili siya ganahan anang limitahan bitaw siya malimitahan ang understanding sa tao kinsa siya pag-ingon mong good Evangelist Mav nga ako mao ako daghan gina siya sumpay ako ang imong mananambal ako ang imong manuluwas ako ang Dios sa presente kay dili lang siya kay mingon siya nga wa man siya ingon nga I was who I was. Basta I am who I am, the God of present situation. Ang Diyos sa karon, ang Diyos sa presente nga kahimtang. And dili lamang ka na, Evangelist Mav. It identifies the character of God as the self-originating, self-sufficient, and ever-present God. So mo na meaning Evangelist Mav sa pag-ingon niya ako mao ako. Self-originating. Walay nagbuhat niya. Ako mao ako. Self-existent one. Then self-sufficient. Siya gagalingon niya walay magkulang ganiya. Then I am man so present tense Evangelist Mav. Meaning ever present God. So, kanang tuloy Evangelist Mav, self-originating, self-sufficient, and ever-present God. Muna siya ay description niya ng pag-ingon niya, I am who I am. Kini nga name anchors credibility for the mission. Kini nga ngalan, muna siya naghatag og angkla sa muna siya naghatag bitaw og palig-on sa kredibilidad sa bisan unsa nga misyon sa mga alagad sa Ginoo. Because God's presence and faithfulness authorize and empower the calling. Magunsa man ang Evangelist Mav ka na ato get calling. Naingon sa ako na ako'y calling. Kinsa may nag-call po nimo? Kinsa may nag-call nimo? Mingon siya nga basta kaya nakadungog ko na iningon ako nga magkuan kay nani ka. Pero kung ang nag-call po nimo, wa po siya nagpaila-ila nimo, delikado man Evangelist Mav kay ako sa iyo Evan Mav. If naglakaw ka sa hayag ng dalan, then na ay nisit-sit nimo sa ngit-ngit. Ari diri. Mutana ko ning manto ka? Dili. I don't know the person. No, it's Kuyaw. Expound na Evangelist Mav. Kanang bitang God's presence and faithfulness authorize and empower the calling. Sige. God's presence authorized the calling. God's presence and faithfulness. And faithfulness. Mao naghatag og otoridad og naghatag og gahom sa calling sa tao. Sa tawag sa tao. Well, if I would base that to your illustration ganina no. Well, magkita nato nga kung ang Dios mohatag og kaning ngalan niya kanato and well, it signifies kita pud mismo we know kisay gahatag nato sa tawag. And sama sa illustration ganina, if somebody calls you, then you don't know the name of the person, you don't see the person, or wala kuan kanang walay identity ang person. It's gonna be hard for you to trust, no? Maglisod ka og salig na may na. Mabitay bati ron Evangelist Mav sa atong mga companies ron ba? Sa atong mga companies ron, sa mga private ng companies ron, kay mga hired sila. Pero ilang ipakita nila katurang HR, katura pong manager. Seldom raw kitag mga company si Van Mav nga ang mga owner mismo magpaila-ila. Mao lagi. Seldom raw ko na I don't know sa kuan ba so pero so far sa akong personal ng experiences ang mga kalaglay nagdagko na ng mga company si Van Mav dili yung paila-ila mga tagiya. Ikaw ang nagtrabaho diya ba musalig ka? Kinsa mo jud boss na mo? I mean Nara siya ko, nagbutang nga yung ngalan nito, nga muna yung owner, pero what yung kaka-istorya niya, wag kayong trabaho niya. Hindi ka ganahan mo kuhan. Parang you are just paid. Yeah. Paid for a certain task or work or job. Pero lahi mo itong maka-establish ka even ba o ka ng relationship mismo sa owner. Kaya makasabot ka, nga lang magining. Kaya lami itong trabaho ka, nga makasabot ka sa heart even ba. Do you think si Evangelist Mav nga si Moses, mo trabaho niya siya, si pabuhat sa Diyos niya nga piligruso ba ni kayong trabaho niya kay kuhaon ko niya magkatawan mutana ko nimo sa kasayon ra na musugot ng paraon dili gyud di ba muna si Moses makasabot ra pud niya Evangelist Mav na niguro siya ingon siya nga gawas anang
paraon nga hadlok kayo na kay paraon man na hari man na sa Ehipto, mungutan na lang po ko kung ang mga katahon dito, mungutan na sila may inquire sila na ko nga kinsa di ngalan sa nagsugo nimo. So ano ko sa pagtubag? Dili man na siya abnormal nga pangutan. Dili mo na yubag nga pangutan na tarong man nga pangutan na evangelist ma'am sa typical nga person kung logically kuan siya ba nang oriented bitaw. Bukuno na gina siya nga pangutan-on jud ko ani. Una kanilod sa Dios evangelist ma'am kay wala sa ingon ay sig pangutan na diya. Ay sig pangutan na istorya nimo. Wala ingon ng Dios nga I am who I am. Kailangan nga pagkatubaga iman ma'am kay mubo kayo. Pero grabe ha. Inclusive kayo siya. Inclusive and expansive. Yes. Kay napasabot na siya nga self-existent one, self-originating, walay nagbuhat na ko, self-sufficient ko, walay wa ko nagkinanglan og anybody nga mo'y mapakaon ako or mahatag na ko kinabuhi. And I am also ever present. God. Na ako din eh. O kining pagpaila-ila sa Dios iban ma'am sa inana lang kamubo kay sanan. Maghatag ni siya og kining assurance ni Moses nga kuan siya yung siya nga authority. May empowered ko ni nga kuling kay isa kong pangutana kanina musugot pagkatawagon ka naglakaw ka kasada na yung tawag mo na ngit-ngit wa ka kaila. Hadlok gyud kayo. So muna po na nga kinabang let God's unveiled name shape your confidence in your task. Unsa may ipabuhat sa Ginoo nimo, tug-anan ka nako, dili gyud ka ganahan hulihok niya na kung dili ka kaila sa Dios. Any ministries even any mga mission sa kinabuhi. Bisag ikaw na namati karon nagpastor magkaka or maestra ka or unsa man nimo nag owner kag business ang mga companies, tug-anan ka nako kung wa gyud ka kaila sa Dios, dili gyud ka ganahan mo buhat sa mission nga gihatag sa Dios nimo. Tuo ka na ba? Amen. Dugangi ko na before ta mo proceed sa point number 2. Basic man gud nato nga kinahanglan is kaning pag-ila, no? Even gani it's hard for you to fight for something if in the first place you don't know kinsa po na imong gilabanan. So during the pita it gives us a level of kanang understanding kitang tanan gani man karong panahon na daghang mga tawo nga lisod nila ilaban sa mga Diosnon nga trabaho. Essentially it's because kulang gyud sila pag-ilapod sa Dios. Wa gyud sila kaila sa Dios. Ang problema iban map is nagtuo sila nga ang Dios nimo pala ila. God reveals His character sa Biblia. If magtuon sa Biblia, makaila mo nga mo din ay rason di nga kanan silang Pastor Faulkner mga enthusiasts kayo sila mag-share sa word sa Ginoo kay because they understand that their mission is anchored to God's name, to their understanding, to our understanding kung kinsa ang Dios. Sa ako kanang i-share ni Evangelist Mabel pag kanang ganahan ka mo lihok sa imong mission sa kalibutan nga magkailas kasugo nimo. Mo gyud. Exactly. Muna si Ivan Mab. So center your mission or your ministry on the reality that God is with you and your strength is in His presence, not in your own credentials. Kasi Moses, dili bin ang credential niya, gibasihan niya. Tungod kay ang Dios nagpasalig niya o nagpailang-ilan niya. Muna yung reason, Evangelist Mab, nga ang iyang kahadlok, ang iyang pag-timidity, ang iyang fear, nawala, Evangelist Mab. Because the truth is, when God's identity is central to our lives, fear gives way to trust. Ang kahadlok hinon nimo mawala hinon na niya mo salig na hinon ka sa Dios. Basta nakaila ka sa Dios. Ug nasayod ka nga ang Dios gud mo nagpalikod sa imong mission. Pero kung ikaw nagbuot-buot na kasi mong mission, bisag wa ka sugwas Ginoo kay feeling na nimo, ala, murag tsada man mag-preach, murag tsada man nga magkuan ko, nagtsada man nga manginani ko buhaton ako ni siya na. Kay si Moses ra gyud sa kadaghan kayo mga tao, si Moses ra pilian si Ginoo siyang panahon nga magwali. Abi kay nakapasa ka sa Biblia nga si Moses nagwali, mingon po ka magwali po ko. O di ba ako pong luwason po ning mga tao diri. Higala pabinaw nako, depende na siya sa calling sa Dios nimo. Ug ako yung isiguro nimo, dili libog ang calling sa Dios because ang Dios mismo ang iyang tingog sure gina. Amen. Ngano mong tawgon kaniya kung di man klaro?
May ako pastor ganahan ko mobuhat pastor pero murag di man ako maklaro ang tingog sa Ginoo. Dili man ingon ana kay sa tinud-anay lang ang Dios is a master communicator evangelist mo. Dili ka kabantay nga ang Dios ang tawag nimo kay sometimes ang iyang gamiton pod nga mga alagad nga senior po nimo imo ra pod i-disregard. Mo na po. Kay mo pong una-una ang ganahan gyud ko nga ang calling sa Dios nako parehas gyud ka Moses nga magpaila gid sa nako nga nadyo burning bush. Wow. Dili ba na inanay gala kay ngano kanang ang the way ang Dios mo tudlo nato like tudloan tag English, tudloan tag math, tudloan tag alphabet. Pinagi na siya sa mga teachers or pinagi sa tong parents, pinagi na siya sa ato ang mga spiritual leaders. Ingon ana na siya dili na mingon bitaw nga necessary gid nga one-on-one kita sa Dios. And sometimes ang Dios mulantaw nimo nga kabalo gini siya musubmitar sa iyang leader kay kung dili nasayangan niya. Mo nag-ingon sa Biblia Evangelist Mav nga kadabang ayo pag-ingon nga higugma ka sa mga sikat tao. Nya ayo pag-ingon nga higugma ka sa Dios sa diay. Ayo pag-ingon higugma ka sa Dios apan wa kan higugma sa mga sikat tao. Lisod man to pang Apostle John, lisod kayo na siya. Mingon ka higugma ka sa Dios apan gikasalagan nimong tao. Kay wa mangali ka higugma sa tao nga makita nimo sa monta sa Dios nga dili makita. So meaning mo matter gid ay ang mga seniors sa ato ang kinabuhi. Mga elders na to, biological man nga elders o spiritual man nga elders, kat-uni ang pagpamati sa mga instruction nila hangtod nga maapsan nimo sila sa maturity nga level sa spirituhanon nga wala na sila ma-instruct pa nimo. That's the time nga Ginoo mismo mapugos siya sa pag-introduce iyang kagalingon diha nimo. Ingon ana ang way evangelism. Ayaw pag-unahuna nga karon gusto ko nga mag-istorya ang Ginoo nako dayon. Kung naa pa siya pwedeng gamiton nga tao aron mo istorya nimo kana sa ang iyang gamiton. Klaro ba Ivan Mav? Okay, number 2 na ta. Covenant promises drive the mission. Ang mga saad sa Dios nga nakabase sa kasabutan nga iyang nahimo ngadto ni Abraham ni Isaac ug ni Jacob mo'y hinungdan nga kining mission kuan gyud matrabaho. Ang ingon sa verse 15 even ma'am sa verse 15 to 16 nga unya mingon usab ang Dios kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kangturan, kini ang ingalan kanako sa maabot nga mga kaliwatan. Adtua og punduka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila nga ako si Yahweh, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mipakita kaninyo. Mipakita kanimo nga nag-ingon nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo. So, ang Dios Ivan Mav, gitay niya, gihikot niya, gibugkos niya ang iyang tawag to a broader narrative. So, mas dako, Evangelist Mav nga hinubay. Kaya iya mag-ingon diri nga, Moses, ako ina sila nga ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, who will bring Israel out of Egypt to the land promised to them. So, giklaro ba nga, kaya di yung pagkatawaga sa Dios ni Moses tungod ni sa kasabutan sa Dios, tungod sa saad sa Dios nga nasulod sa covenant niya ngadto ni Abraham ni Isaac ni Jacob. So the call is not arbitrary. It unfolds within the framework of God's covenant faithfulness and redemptive plan. So kung ganahan ka nga mamati sa application ninyo minsay may kalaingon ani ni siya. Let God's faithfulness to His promises inform your courage. Ganahan gyud ka makabaton kag kaisog sa imong mission. Tuguti nga ang pagka-faithful sa Dios sa iyang mga saad. Maoy mag-resonate mo, maglanog-lanog sa imong unahon nagkasing-kasing. Kay kung dili ka convinced, dili ka kumbinsido nga ang Dios faithful siya sa iyang mga saad, basig sa unahan biyaan ka sa ere. Ngano nga sa kong kinabuhi nako nga the more kung nagkataas ako the older I get evangelism of nagkataas ako edad, mas na in love ko sa buluhaton nga gi-interest sa Ginoo nako because I see God's faithfulness every day nga nag-unfold sa akong kinabuhi. Kaingon ko nga grabe ang Dios.
walay saad niya nako nga wala niya gituman. So mo na kung atubang mga ni kag resistance, recall God's past faithfulness to the previous nga mga generations and to you personally. Kay mo ni sa imong hatag nimo og kanabang present obedience in a proven track record. Gibiyaan ba sa Dios ang mga propeta kaniadto? Gitalikdan ba sa Dios ang mga alagad niya? Wala. So kung ikaw na kay mission, makaingon ka, proven ni siya nga track record nga ang Dios gyud faithful gi siya kung itsay gisaad iya ginang tumanon. Imagine mo iban mga 400 years na ang milabay ni saad siya ni Abraham nga mudaghan yung mga kaliwat niya. Karon si Moses wagoy kalibutan tong Saara. Di si Moses ginan sa Dios, actually ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Adto sila kay nakasaad ra ba ko ni Abraham na padaghanon ako ang mga kaliwat ng mga kaliwat ni Abraham. So ila na ba? Si Moses ingon, wow! Siguro na ba? Dili gid ni mo pasagad ning ang Dios. Dili din ni malimot bisag pila pa ka centuries. So ila na evangelism. Ikatulo. Third, communication and empowerment for mission. Communication and empowerment for mission. Ang ingon sa verse 16 to 17, Ivan, mabilib kung basa ito. 16 to 17. Now go and call together all the elders of Israel. Tell them, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared to me. He told me, I have been watching closely, and I see how the Egyptians are treating you. I have promised to rescue you from your oppression in Egypt. I will lead you to a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Pagsulti na Ivan, God instructs Moses to tell the elders, mga kadaguan mga leaders sa Israel, bisan tuod mga slaves sila si Egypt, namo sila mga leaders dito Ivan. Ningon ang Dios ni Moses nga ina ang mga pangulo sa Israel that God has observed their affliction and intends to deliver. Kita niyo evangelist Mav nga ang Dios dili bastos. Dili. Nga Moses pahibalua ang mga pangulo. Di ba? So bisan ang mga pangulo dito evangelist Mav, dili sila wala sila kay direct sa Dios ug istorya. Kaila kabalo ang Dios evangelist Mav nga sa mga Israelita nga na sa Egypt nga napo sila mga elders dito, na sila mga nangulo dito, na sila mga ginataho dito. Pero imagine mo Ivan Mab nga wala mi direct ang Dios og istorya dito because nag-need og propeta tong mga dawhana. Then gisugo sa Dios si Moses nga ingon atong mga elders sa Israel. So makita nimo ang communication and empowerment. Kada bang kani nga mission includes verbal proclamation, interpersonal persuasion, and divine signs that validate the messenger. So kanang tulo evangelism have mingon taghisgot kinita og communication and empowerment. Kita nimo nga ang Dios naa si verbal proclamation, interpersonal persuasion, and divine signs that validate the messenger. Di man pwede nga ang iyang suguon niya pakaulawan ra kay wala gigahom, walay puwersa, walay otoridad, walay tingog, walay imik. Di mo sugot ang Dios niya na. So ingana gusto ang Dios hanay ug mailan usab ang iyang mga alagad. Ipaila-ila sa insakto nga protokol sa kalibutan. Mga higala, dahang salamat sa iyong pagkikauban ng kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kanimo samtang namati ka. God bless you.